Masaya po ang kapatid star na si Gerald Napoles na mapabilang sa trending TV5 sitcom na The Purse Family. Ang role lang po dyan o ang role niya dyan ay hindi nalalayo sa gandang lalaki niya. Ba? Pinsan niya mga karakter ni Andres at Atasha at tito at tita niya ang mga karakter ng mag-asawang sina Aga Mulak at Charlene Mulak Gonzales. O Charlene Gonzales Mulak. Ang kwento nga ni Je, nagpa-picture daw siya agad sa cast ng The Purse Family. Kabilang po dyan sina Roderick Paulate, Bayani Agbayani at Aga Mulak. Hindi niya raw akalaing makakasama niya sa project ang tatlo. Kaya naman si Je, tuloy-tuloy lamang ang pagsabog ng katatawanan sa The Purse Family. Nitong linggo nga nag-trending ang nag-trending ng bongga ang episode ng The Purse Family kung saan guest po si Ashton Olviga. Mapapanood tuwing linggo ang The Purse Family, 6:45 here on TV5. Mula sa fashion show hanggang sa ABS-CBN Ball kamakailan, hindi nagpakabog sa rampahan ng aktres na si Janine Gutierrez. Kinikilig daw ang aktres na tinuruan siyang maglakad ng fierce para sa fashion show ng isang local clothing brand. Pero nang lumabas daw siya at marinig ang hiyawan, napangiti raw siya dahil nakita niyang na-appreciate ito ng mga tao. Tanong tuloy sa kanya, handa na rin ba siyang pasukin ang mundo ng beauty pageant? Sagot ni Janine, nakafocus siya ngayon sa mga project sa pelikula at telebisyon pero hindi niya naman sinasara ang pinto rito. Sa ngayon, ready na siyang muling sumabak sa pag-arte. Katunayan, nagtitiping na raw sila para sa isang serye na sobrang kakaiba. Ganda niya, Erwin, no? Ang ganda ni Janine. Ay, crush siya ni Erwin. Oh, ganyan ang mga tipuhan ng kakahawig ng girlfriend ni Erwin. Oh. Kahawig ng girlfriend ni Erwin. Ganyan mga tipo mo, Erwin, mistisa. Ay, ganyan daw. Mistisa na medyo yung mata is expressive. Oh, yes. Gandang bata. Napakaganda. Saka mahusay umarte. Mana sa mga naman. magulang, di ba? Eto naman mga kapatid, itinanggi po ng aktres si Bella Padilla na may hidwaan sila ng mga aktor na sina Piolo Pascual at Khaled Sherry. May nagpost kasi sa X na in-unfollow nga daw ni Bella sina Piolo at Kyle. Nirepost yan ni Bella at sinabing totoo po ito. Nagde-declutter daw ang aktres. Taray, di lang pala damit ang dinedeclutter. Alam mo, ito yung hindi ko maintindihan eh. Ito yung hindi ko maintindihan. May mga ganito, pero well, buhay naman nila yan. Social media page naman nila yan. Pero meron nga mga ganito yung zero yung following. Bakit nga? Ay, hindi ko alam. Or baka kasi sa atin, nature natin yung follow tayo ng follow. Kasi alam mo na, news, kailangan monitored everything. Kasi parang ang hirap naman na para i-check mo yung account, pupuntahan mo ba? At least lumalabas sa feed mo, di ba? Correct. So ito nga, nagde-declutter daw pong actress ang kanyang following list para unti-unti itong mapababa sa zero. So ilan na lang ngayon, check nyo nga kung zero na ba. Pero sabi ni Bella, ipa-follow niya ulit ang kanyang friend sa IG. Ha? In-unfollow, tapos ipa-follow? Nakausap pa nga raw niya tungkol dito si Kyle. Nag-reply naman daw si Bella sa komento rito ng isang netizen at sinabi niyang ayaw daw niya sa fake news. Sa katunayan, isa pa nga raw sa trusted friends niya sa industriya, si Piolo Pascual. Eh bakit in-unfollow tapos ipa-follow ulit? Hindi magiging zero ang following mo nun. Oo nga. Sabi nung nanay at tatay ko, ano? Follow? Wala kami niyan. Oo nga. Hindi makarelate. At least si Tita Mase may Instagram. Ay, I'm sorry. Meron once in a blue moon mag-post yan. Yeah. Parang once a IG. month. Oo. Hanapin ka, anong IG mo? Hanapin ka nila. Dali, hanapin niyo si Tita Mase. Halili. Para makita niyo yung ganda niya. Oo. Maricel Halili. Diba? Kahit minsan-minsan mag-post ng importante, nakakapag-stalk. Nakaka-lurk ka, di ba? Lurking on social media. Ayan, oo. O mga kapatid, para naman sa mga 18, ihanda na ulit ang mga wallet. Magsisimula na raw ang ticket selling para sa Day 2 ng Simula at Wakas World Tour Kick-Off Concert ng P-Pop Kings na SB19. Inanunsyo ng grupo na magsisimula ang bentahan ng tickets para sa Day 2 ng concert sa April 15. Ang kanilang 2-night kick-off concert ay gaganapin sa May 31 at June 1 sa Philippine Arena. Samantala mga kapatid, magbabalik si Tom Cruise sa Cannes Film Festival para i-represent ang huling installment o ipresenta ang huling installment ng Mission Impossible series. Ipalalabas daw ang Mission Impossible The Final Reckoning sa Out of Competition ng Cannes on May 14. Ito ang ikatlong beses na dadala si Tom Cruise sa naturang film festival. Huling Cannes appearance po niya ay noong 2022 para sa Top Gun Maverick. Matapos daw ang halos 3 dekada ng thrills at stunts, sigurado raw na hindi malilimutang cinematic experience ang Mission Impossible The Final Reckoning. Nakatakda po yung ipalabas sa mga sinihan sa Mayo.